GR, number 2256 na po October 6, 2021. Sa kabila ng pagkakaroon ng wastong dahilan para sa aksyong pandisiplina, hindi dapat ipataw ang dismissal kung ito ay masyadong mabigat na parusa, lalo na kung ang nagkamali na empleyado ay nasa serbisyo ng kanilang employer sa loob ng mahabang panahon. Noong 1999, kinuha ng kumpanya ang empleyado bilang isang supervisor ng quality control sa opisina nito. Makalipas ang isang dekada, itinalaga siya nito bilang isang warehouse person na namamahala sa pag-secure ng bodega nito at ng mga stock sa loob ng bodega nito. Tuluyan nang inilipat ang manggagawa sa Quezon City compound ng kumpanya. Doon, binigyan siya ng tirahan dahil karaniwang tumatagal ang kanyang oras ng trabaho mula 3 p.m. hanggang 1 a.m. at mula 4 a.m. hanggang 9 a.m. Sa Christmas party ng kumpanya noong 2012, sinabi ng manggagawa na nakakita siya ng desk fan na nagkakahalaga ng 500 at isang electric kettle sa guardhouse. Ipinaalam umano sa kanya ng naka-duty na security guard na ang mga gamit ay mga premyo na napanalunan niya sa raffle. Pagkatapos ay dinala ng manggagawa ang mga gamit sa kanyang quarters para sa kanyang personal na gamit. Noong ika-11 ng Marso taong 2013, ipinaalam sa empleyado ng kanyang asawa sa pamamagitan ng text na nasira ang kanilang electric fan sa bahay. Noon niya napagdesisyonan na iuwi ang electric fan. Para magawa ito, kumuha siya ng gate pass mula sa compound security. Ang gate pass ay inaprubahan ng assistant ng presidente ng kumpanya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, inutusan ang manggagawa na ibalik ang desk fan sa compound upang i-verify ang pagmamay-ari nito. Pagkatapos ay tinanong siya na ipaliwanag kung bakit niya dinala ang desk fan sa bahay. Inabisuhan din siya ng kanyang 30 araw na pagkakasuspinde habang naghihintay ng investigasyon sa kanyang kaso. Noong ika-8 ng Mayo taong 2013, ipinaalam sa manggagawa na siya ay tinanggal na sa serbisyo. Sinabi ng kumpanya na ang pagkakatanggal ay dahil sa kanyang malubhang maling pag-uugali sa pag-uwi ng electric fan na pag-aari ng supplier ng kumpanya. Matapos makatanggap ng sulat ng termination, nagsampa ng reklamo ang manggagawa sa National Labor Relations Commission para sa iligal na pagpapaalis. Sinabi ng labor arbiter na ang manggagawa ay iligal na tinanggal. Naniniwala sila na sa mga kaso ng paggawa, ang employer ay may pasanin na patunayan na ang pagtanggal ay para sa isang wasto o autorisadong dahilan. Sa kasong ito, nabigo ang kumpanya na patunayan ang pagmamay-ari ng electric fan dahil sa kawalan ng anumang dokumentaryong ebidensya sa puntong ito. Sa kabilang banda, ilang buwan nang ginagamit ng electric fan ang manggagawa nang walang protesta mula sa kumpanya. Ang pagkuha niya ng gate pass para sa electric fan ay nagpapakita lamang na siya ay naniniwala na siya ang may-ari ng electric fan. Maliwanag, kulang ang ebidensyang nagpapakita na kusa at sadyang inuwi ng manggagawa ang ari-arian na hindi sa kanya. Una, regular na niyang ginagamit ang electric fan bago niya napagpasyahan na iuwi ito. Consistent din siya sa pagsasabi sa iba na nanalo siya sa isang raffle. Bukod dito, sinabi mismo ng Court of Appeals na ang manggagawa ay naka-duty sa oras ng Christmas party at sa makatuwid ay maaaring walang personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari sa panahon ng raffle. Kaya, bagamat pinatunayan ng isang empleyado na ang manggagawa ay nanalo lamang ng isang tekor at hindi isang desk fan, hindi nilinaw sa manggagawa na siya ay nanalo lamang ng tekor. Kahit na ang mga pahayag na ginawa ng ibang mga empleyado ng kumpanya, na isinumite bilang ebidensya ng employer, ay sinuportahan ang claim ng manggagawa na naniniwala siyang nanalo siya ng desk fan, halimbawa, ang compound guard, na nagkwento na nang tanungin niya ang manggagawa tungkol sa bentilador, sinabi sa kanya ng manggagawa na nanalo siya ng electric fan sa isang raffle noong kanilang Christmas party, kaya, ganito rin ang sinabi ng gwardya sa sekretarya nang siya ay tanungin. Sa pangkalahatan, hindi ipinapakita ng record ang sinasadyang layunin ng manggagawa na kunin ang isang bagay na hindi niya pag-aari, o kusang labagin ang alinman sa mga patakaran ng kumpanya. Sa korte na ito, ipinapakita ng ebidensya na ang manggagawa ay nasa ilalim ng impresyon na nanalo siya ng electric fan. Bagamat maaaring mali ang impresyon na ito, ang kanyang mga aksyon ay kapareho ng isang tao na nasa ilalim ng impresyon na pagmamay-ari nila ang isang bagay. Dahil hindi pa napatunayan ang maling layunin, hindi makatwiran ang pagtanggal ng manggagawa sa serbisyo. Ito ay lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang 14 na taon ng serbisyo sa kumpanya nang walang anumang pagsaway. Kahit na sa mga kaso kung saan malinaw na nilabag ng isang empleyado ang mga partikular na tuntunin ng kumpanya na kinasasangkutan ng pagkuha ng ari-arian ng kumpanya, nakita ng hukumang ito na nararapat na timbangin ang bigat ng paglabag kumpara sa record ng serbisyo ng empleyado upang timbangin kung ang parusa ng dismissal ay nararapat.
Isinasaad ng labor code na ang isang empleyado na hindi makatarungang tinanggal sa trabaho ay may karapatan na maibalik sa trabaho, gayon din ang mga back wages o sahod mula nang siya ay tinanggal hanggang sa kanyang aktwal na muling pagbabalik sa trabaho. Ang manggagawa ay may karapatan sa back wages mula sa kanyang iligal na pagkakatanggal noong 2013 hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang isang relasyon sa pagitan ng manggagawa at kumpanya ay hindi na magiging maayos pa, ang separation pay bilang kapalit ng muling pagbabalik trabaho ay nasa pinakamahusay na interes ng parehong partido. Inutusan ng employer na bayaran ang back wages ng manggagawa mula sa petsa na siya ay iligal na tinanggal, gayon din ang separation pay na kinalkulo mula 1,900 at 99 hanggang sa finality ng desisyon na ito, sa rate ng isa, buwang sweldo para sa bawat taon.